Magandang araw mga katukan. Kasama ngayon natin siyempre ang aking idol na si Sir Richard Duy ng RCD Game Farm. Siyempre, kilalanin natin yung mga linyada niya dito sa kanyang manukan. Sir Richard, good morning. Good morning, Sir John. Magandang araw sa lahat, mga katukaan. Andito po tayo sa farm ko, sa RCD Game Farm. Welcome po kayo lahat. So, Sir, gusto siyempre malaman ng ating mga katukaan kung ano ba yung mga linyada dito na lumalaban sa mabibigat na labanan. Basically, marami akong linyada, pero ang main ko talaga na mga linyada na talagang ginagamit ko is number one, ito. Ito yung Cardinal Club Kelso. So, ito yung napakataas na winning line sa... Sir, gano'n nakatagal sa manukan mo itong Kelso na ito? Matagal kasi old line pa ito ni nakuha ko kay Bebot Uy. Old line pa talaga niya to. So, siguro nasa mga 10-15 years na itong bloodline na meron ako. Sir, alam naman natin, maraming klase ng Kelso. Ano bang special dito at ito yung nagustuhan mo mula pa nung araw, ito yung binibreed mo? Yes, kasi sa Cardinal Club Kelso, ang isang nagustuhan ko dito is yung abang sila. So kapag nilaban mo, hindi sila sugod ng sugod. Inaantay nila yung kalaban at saka very good cutting ability. Yun naman palagi sir ang hinahanap natin, yung Yes, talagang cutting ability. Sa body conformation sir, anong tipo naman itong mga Cardinal Club na ito? Itong Cardinal Club, medyo sila, buo ang katawan. Unlike sa mga sweaters na medyo pahaba, ito siya buo ang katawan. And then, maganda ang station. Tsaka yun, siya, wine red, tsaka yellow leg. Yellow legs, okay. So ito mga to sir, pwede ba nila itong magamit for stag season or mga cock season? Paano ba nila ito pwedeng i-breed? Ako, mga puro ko na Cardinal Club Kelso, kinocross ko sa hatch. So, konting-konting hatch lang, 1/4 hatch, okay na. Meron din akong binibreed na puro, nilalaban ko rin, okay din naman ang mga result. So sir, kung gusto nilang mag-umpisa, gusto nila itong gamitin as foundation blood, saan pa nila pwedeng i-cross itong mga Kelso na ito? Itong Kelso kasi usually kinocross ko lang sa hatch. Nasubukan ko rin i-cross sa sweater, mas gumanda ang itsura, at saka magaling din. Sir, maraming katukaan tayo na nagsisimula nga maghanda, gusto nga sumubok magkondisyon. Paano ba i-kondisyon ng isang Richard Duy ang mga Cardinal Club Kelso? Sa akin lang naman is, syempre workout tayo. Ang gusto ko lang talaga sa pag-prepare ng mga manok, medyo heavy workout, tsaka mahaba yung pahinga. Yung talagang pinakaano ko sa pagkondisyon ng manok is talagang dapat makapagpahinga ng maayos ang manok. Yung naman sir, pagdating sa araw ng laban, ano bang gusto nitong mga to? Medyo gutom or medyo may laman ng konti? Yun ang usually hinahanap nilang tanong. Oo, yun ang tinitingnan talaga. Every bloodline, iba-iba yung handling kasi dapat. Ito namang cardinal natin, mas gusto nila yung medyo hindi sila empty. May laman sila konti, pero wag naman yung sobra. Oo. Yun ang gusto nila. Tansyahin lang nila kung saan talaga yung kikilos. Yes. Yung mga manok nila. So sir, napakaganda nung tip mo na yun na balikan natin yung nabanggit mo. Pagka mabigat ang workout, mas mahaba ang pahinga. Yes. So yung mga light ang workout, pwede na rin yan yung mga medyo 3 days lang ang pahinga, 2 days ang pahinga. So take note nyo po yun mga katuka, galing sa aking idol na si Sir Richard Duy. Kumbaga preference ng isang bloodline, alamin natin talaga. Yun ang importante kasi different bloodline, different ang handling. Lalo na sa pag-pointing, pag-prepare ng manok.